Ipinakita ang nakaraan ni Zoro, kung saan hinamon niya ng duelo ang isang dojo para kapag nanalo siya ay mapa sa kanya ito. Kinalaban siya ng isang batang babae na magaling sa paggamit ng espada, at dahil ngayon lang siya nakahawak ng wooden sword ay napatulog siya ng kalaban. Ngunit nangako siyang balang araw ay mananalo sa laban, kaya nagsanay siya ng nagsanay para lumakas, hanggang sa kaya niya na makipagsabayan sa matatanda. Pero natalo pa rin siya ni Kuina sa labanan, kaya muli siyang nagsanay ng nagsanay pero natalo lang siya ulit ni Kuina na may 2,000 panalo at walang talo. Napag-usapan ng matatanda na hindi maaaring manahin ni Kuina ang dojo dahil isa itong babae. Ngunit narinig ito ni Kuina kaya nangako siyang magiging pinakamagaling na swordsman. Pero binasag ng tatay ang pangarap niya. Nakita siya ni Zoro na mag-isa sa labas, kaya niyaya siya ni Zoro sa isang duelo. Ngunit gamit ang totoong espada, kaya kinuha ni Kuina ang tunay na espada, at nagsimula ang napakatinding laban ng dalawang bata. Ngunit napatalsik ni Kuina ang dalawang espada ni Zoro, pero hindi niya tuluyang sinaksak ang batang lalaki. Napaiyak na lang si Zoro pagkatapos ng laban, kaya ibinahagi ni Kuina ang pinagdadaanan niya bilang isang babaeng swordsman, at nagkaroon sila ng kasunduan na magiging mga magigiting na swordsman pagtanda nila. Kinabukasan ay mas gumaling si Kuina, samantalang si Zoro ay mas mahirap ang ginawang training. Nang mabalitaan niya na patay na daw si Kuina, at sa libing ni Kuina ay ikinwento ng ama na ang kinamati nito ay nadulas at tumama ang ulo sa hagdan. Dahil sa nangyari ay mas lumakas si Zoro at mas pinag-igihan ang pagsasanay. Habang kinakausap siya ng ama ni Kuina ay hindi napigil ang pamatak ang mga luha. Sa kanya hiningi ang espada ni Kuina dahil tutuparin daw niya ang pangako nila ni Kuina sa isa't isa na magiging pinakamalakas na swordsman. Pagtanda ni Zoro ay nagagawa niya ng mahiwa ang mga bato, at isang araw ay nagpaalam sa kanyang master upang tuparin ang pangarap nila ni Kuina. Nagising si Zoro dahil nagsasanay ng kanan ang dalawa, at nang tamaan ni Usopp ang isla ay napahanga si Luffy. Subalit mamaya ay may dumating sa barko dahil napinsala daw sila ng kanan. Binalibag ito ni Luffy nang makilala ni Zoro na ito pala si Johnny na kababata sa dojo. Saka pinakita ni Johnny ang isa pa nilang kababata na si Yosako na merong sakit. Tapos napinsala pa daw sila ng kanan na kagagawa nila Luffy. Gumamit sila Luffy at Usopp ng mga lemon dahil mukhang kulang lang si Yosako sa vitamin C. Ngunit sila ang papatay dito dahil sa dami ng nilagay sa bibig. At nang magising ito ay magaling na siya kagad. Saka sila nagpakilala ng mga bounty hunter. Ngunit nang hina ulit si Yosako kaya pinatulog muna nila. At naisip na kakulangan ito sa nutrisyon kaya para makakain sila ng mga masustansyang pagkain ay balak nilang magpunta sa Baratie. Ngunit nakasabay nila ang isang marine ship ni Lieutenant Fullbody. Pero dahil ngayon lang niya nakita ang flag ng Straw Hat ay minaliit niya lang ang mga ito. Pero tinira sila ng isang cannonball na pinabanda ni Luffy pero aksidenteng tumama sa bubong ng Baratie kung nasaan ang head chef Zeff. Pero nagtrabaho pa rin ito kahit na may sugat sa ulo. Nagmakaawa naman si Luffy sa kanyang nagawa at inakalang naputol niya ang paa nito. At dahil sa nagawa ni Luffy ay kailangan daw niyang magtrabaho ng walang bayad ng 1 taon. Pinagsilbihan ni Sanji si Fullbody at ang kasama nitong babae. Pinagtinginan sila ng mga tao dahil sikat pala si Fullbody. Kaya nagpasikat siya at hinulaan kung ano ang flavor ng wine. Ngunit sinabi ni Sanji na malayo ang hula niya kaya natawa ang babae. Hindi naman makapaniwala si Fullbody dahil bago siya pumunta ay tumawag muna siya para sabihin kung anong wine ang ibibigay sa kanila. Gusto ni Luffy na 1 linggo lang siyang magtatrabaho. Pero ayaw pumayag ni Zeff kaya binugbog niya na lang si Luffy. Tinawag ni Fullbody si Sanji. Ngunit nilaan din niya ang date nito. Saka sinabi ni Fullbody na may insekto daw sa soup. Pero hindi siya sineryoso ni Sanji kaya natawa ang mga tao at muli na naman siyang napahiya kaya winasak ang lamesa. Nagalit si Sanji dahil pinaghirapan niya daw ang soup. Tapos tinulak pa ni Fullbody ang babae kaya binanatan siya ni Sanji. Nagulat ang mga chef dahil isang marine si Fullbody. Pero walang sinasanto si Sanji kapag nagsasayang ng pagkain. Nakita ni Patty ang ginawa ni Sanji. Kaya pinagalitan niya ito dahil binugbog ang customer. Binitiwan ni Sanji si Fullbody, ngunit dahil sa nangyari ay isinumpa nitong maghihiganti. Kaya papatayin na sana siya pero pinigilan si Sanji ng mga kasamang chef. Nahulog ang dalawa mula sa kisame. Kaya nadagdagan na naman ang atraso ni Luffy. At nang makita ng head chef si Sanji ay sinipa ito sa mukha, pati na rin si Fullbody kaya pinagsisihan niya ang pagpunta sa Baratie. Dumating ang tauhan ni Fullbody na sinabing nakatakas daw ang nahuli nilang pirata. Ngunit biglang nabaril ang marine sa likod dahil nandun na pala ang piratang sinasabi niya. Pumasok ito at nanghingi ng makakain. Pero nang malaman ni Patty na wala itong pera ay binanatan niya ang pirata. Samantala si Sanji ay nagsimulang magluto habang binabanatan ni Patty ang pirata. Gumapang naman sila Fullbody para makatakas. At itinapon ni Patty ang pirata sa labas ng resto. Akala nito ay mamamatay na siya sa gutom pero binigyan siya ni Sanji ng masarap na pagkain. Nasa una ay tinanggihan nito pero hindi din niya natiis ang napakasarap na luto ni Sanji. Dahil dito ay niyaya ni Luffy na maging cook niya si Sanji. Pero hindi pumayag ang cook, ngunit tinanggihan ni Luffy ang pagtanggi niya
niyang sumali sa crew. Kaya nainis si Sanji dahil sa kakaibang ugali ni Luffy. Nagpakilala ang pirata na siya si Jin. Sinabi naman ni Luffy na balak niyang magpunta sa Grand Line. Ngunit nagbabala si Jin dahil lubhang mapanganib daw ang lugar. Abala ang mga chef sa paghahanda ng pagkain, ngunit nag-aalala si Carne dahil tauhan daw ni Don Krieg ang piratang binugbog ni Patty. Dahil merong 50 ship si Don Krieg na puno ng mga pirata, pero hindi daw natatakot si Patty sa kahit sino. Kaya nagkainitan ng dalawa habang natutuwa pa ang ibang mga chef. Pero nang dumating si Zeph ay balik trabaho sila. Bago umalis si Jin ay labis na nagpasalamat sa kabaitan ni Sanji sa kanya. Nagsimula ng magtrabaho si Luffy, pero nangulangot lang siya habang pinapanood ang mga chef kaya nagalit ang mga ito. Kaya pinaghugas siya ng pinggan. Pero dahil nakikinig ng chismis ay nababasag niya lahat, kaya pinaglinis siya ni Patty. Ngunit kinakain niya rin ang pagkain ng customer. Tapos napaso sa mainit na kawali kaya nabasag pa ang mas maraming pinggan. Kaya inutusan na lang siya ni Patty na kumuha ng mga order. Nang makita niya ang mga kasama na kumakain ng masarap habang wala siya, kaya nilagyan niya ng kulangot ang inumin ni Zoro. Pero napansin pala ito ni Zoro kaya sa kanya pinainom. Napatahimik ang mga tao dahil sa ingay nila, kaya nainis si Sanji sa kanila. Pero nang makita niya si Nami ay nag-iba ang ihip ng hangin dahil inalayan ito ng bulaklak. Dumating si Zeph at sinabing maging isang pirata na lang si Sanji. Dahil sa palaging inaaway ni Sanji ang mga customer nila, nagalit si Sanji at kinwelyuhan ng matanda pero siya ang binalibag nito. Nililibre ni Sanji ng pagkain si Nami, pero pinagbabayad niya ang ibang crew. Natakot ang mga customer nang makita ang napakalaking barko ni Don Krieg. Kinabahan din si Patty nang makita ang barko. Ngunit napansin nila Sanji at Luffy na tila dumaan ito sa napakatinding bagyo. Kabado ang lahat nang pumasok si Don Krieg sa resto. Pero nanghihina na ito kaya nanghihingi ng pagkain. Pero ayaw bigyan ng mga chef dahil alam nila na masamang tao si Don Krieg. Subalit binigyan ito ni Sanji ng pagkain. At mangiyak-ngiyak na kumain ng Don. Inuutusan siya ng chef na tanggalin ang pagkain kay Don Krieg. At nang matapos kumain ng Don ay binanatan nito si Sanji kaya talsik, at di naman makapaniwala si Jin kaya nagalit siya sa kanyang captain pero binalian siya nito ng buto. Nagtakbuhan ng mga tao dahil sa takot, at sinabi ni Don Krieg na sa kanya na daw ang barko na ito. Pero inutusan niya muna ang mga chef na ipagluto ang mga tauhan niyang malapit ng mamatay sa gutom. Ayaw pumayag ng mga chef sa nais ng Don. Pero nilinaw niyang siya ang hari sa East Blue. Kaya humingi ng tawad si Jin kay Sanji. Ipagluluto sana ni Sanji si Don Krieg pero pinigilan siya ng mga chef. Kaya sinabi ni Sanji na alam niya kasi ang pakiramdam ng mamamatay dahil sa gutom kaya ang sino mang nagugutom ay ipagluluto niya. Pinabagsak siya ni Patty dahil nababaliw na daw si Sanji. Sa kanilabas ni Patty ang isang lobster cannon na tinira kay Don Krieg kaya nagkaroon ng malakas na pagsabog. Subalit na natiling nakatayo si Don Krieg sa kanilabas ang mga sandata sa katawan at pinagbabaril ang mga chef. Pinakita niya din ang mamahalin niyang armor para ipamukha na siya ang pinakamakapangyarihan sa dagat ng East Blue. Binigay ni Zeph ang order ni Don Krieg para sa mga tao niya. Ngunit nagulat ang Don nang makita ang head chef. Nakilala ni Don Krieg si Zeph na dating nakapaglakbay ng 1 taon sa Grand Line dahil sa galing nito sa pakikipaglaban gamit ang mga paa. Alam din ni Don Krieg na may naisulat na logbook si Zeph tungkol sa Grand Line, subalit walang balak si Zeph na ibigay lang ito. Kaya kukunin daw ito ni Don Krieg ng sapilitan at magiging hari ng mga pirata. Sinabi ni Luffy na siya ang magiging hari ng mga pirata kaya nainis si Don Krieg at nilabas ang mga baril sa balikat. Nag-alok ng tulong sila Zoro at Usopp pero halatang natatakot si Usopp. Tapos sinabi ni Luffy crew niya rin daw si Sanji. Subalit umalis si Don Krieg dahil papakainin niya daw muna ang mga bata niya. Nahulog si Yusako sa hagdan at nagkahalikan sila ni Johnny kaya nasuka ang dalawa. Nang mapansin nilang hawak ni Nami ang isang wanted poster, sinisisi ng mga cook si Sanji pero kinampihan pa siya ni Zeph. Tinanong ni Luffy si Jin ang tungkol sa Grand Line. Kinwento ni Jin na pagsapit daw ng ika-7 araw ay nangyari ang isang bangungot dahil may dumating daw na isang tao at winasak ang 50 barko ni Don Krieg na ikinatakot ng mga cook. Napansin daw niyang ang lalaking gumawa nito ay merong matatalas na mga mata na parang sa isang hawk, kaya naisip ni Zoro na ito ay ang target niya na si Mihawk. Natakot ang mga kasama subalit nasabik pa si Luffy sa kanyang narinig. Nakakain na ang mga tauhan ni Don Krieg kaya nakaligtas sila sa pagkamatay. Ngunit nais pa palang bumalik ng Don sa Grand Line kaya natakot ang mga bata niya. Ngunit pinatay niya ang isang hindi sang-ayon sa gusto niya kaya sumunod na lang ang mga tauhan. Samantala sa malayo ay nasundan pala sila ni Mihawk. Sumusugod na ang mga pirata kaya naghanda ang mga chef sa pagdepensa. Subalit sa isang iglap ay nagawa ni Mihawk na mahati ang napakalaking barko. Dumating sila Yosako at Johnny, na sinabing itinakas daw ni Nami ang barko nila. Ikinwento ni Yosako kung paano sila nahulog sa barko. Niloko daw sila ni Nami na magpapalit ito ng damit kaya tumalikod sila, pero pagharap ay sinampal sila ng dalaga kaya nahulog. Ikinagalit ito nila Zoro at Usopp, pero dahil nakikita pa nila ang going merry at inutusan ni Luffy sila Zoro at Usopp na sundan ito gamit ang bangka nila Johnny. Takot na takot ang mga pirata nang makita nila si Mihawk. Binaril nila ito ngunit nagawa niyang mabago ang direksyon ng bala. At lumapit naman si Zoro para
kalabanin ang target niya. Kaya inilabas ni Mihawk ang maliit niyang kutsilyo dahil masyado daw siyang malakas para kay Zoro. Nagalit si Zoro at saka sumugod ngunit nagawang mas alag ni Mihawk ang teknik niya gamit ito. Kaya hindi makapaniwala sila Johnny at Yosako. Napagtanto ni Zoro na ang layo ng agwat nila ni Mihawk. Pero muli siyang sumugod pero lahat ng atake niya ay walang kwenta. Ngunit hindi pa rin sumuko para matupad ang pangarap nila ng kababata niyang si Kuina. Subalit nataga siya sa leeg. Kaya naalala nung natalo siya ni Kuina. Nais nang sumugod nila Johnny pero pinigilan sila ni Luffy. Ngunit nang muling sumugod si Zoro ay nasaksak siya ng kutsilyo sa dibdib. Napahanga naman si Mihawk sa katapangan ni Zoro. Kaya bilang paggalang sa kalaban ay inilabas ni Mihawk ang kanyang espada at agad na sumugod subalit matapang na nakipagsabayan si Zoro sa kanya. Ngunit sa huli ay si Zoro lang ang napinsala. Kaya humarap siya at tinanggap ang kanyang pagkatalo. Ginamit naman ni Mihawk ang espada para tapusin si Zoro. Kaya napasigaw ang mga kaibigan. Dahil dito ay sumugod si Luffy pero nakailag si Mihawk. Saka sinabi ni Mihawk na hindi naman niya pinatay si Zoro. At nakita niyang buhay pa nga ito kasama nila Johnny at Yosako. Pagkatapos ay sinabi ni Mihawk na maghihintay daw siyang malampasan ni Zoro ang kanyang lakas. At habang naghihingalo ay ipinangako ni Zoro na mula ngayon ay hindi na siya muling matatalo hanggang sa muling makaharap si Mihawk. Aalis na daw si Mihawk dahil natuwa na siya. Ngunit pinagbabaril siya ni Don Krieg pero gumawa ito ng malakas na pagsabog para makatakas. Umalis naman ang mga kasama para habulin si Nami. Kinausap naman ni Luffy si Zeph na kung matatalo niya si Don Krieg ay hindi na niya kailangang magtrabaho ng isang taon sa Baratie. Plano talagang makuha ng Don ng Baratie dahil kailangan nila ng barko para makabalik sa Grand Line. Pero kumontra ang isang tauhan dahil ayaw niya nang bumalik sa Grand Line kaya pinatay siya ng sariling captain. Dagdag pa ni Don Krieg na magagawa nilang maglakbay sa Grand Line kung makukuha nila ang logbook na ginawa ni Zeph. Sumugod ang mga pirata kaya sumugod na rin si Luffy kaya bagsak sa tubig ang mga kalaban. Inangat naman ng mga chef ang palikpik ng Baratie para magsilbing battlefield at hindi madamay ang loob ng resto. Saka lumabas ang malaking isdang sinasakyan nila Patty at Karne, at tinira ng kanan ang mga pirata sa tubig. Sunod nilang inatake si Don Krieg ngunit dahil sa matigas na armor ay baliwala ang kanan. Saka nagawa pa nitong buhatin ang kanilang sasakyan at itinapon sa resto. Mabuti na lang ay sinipa ito ni Sanji kaya napigilan ang pagbagsak sa Baratie. Pinagtanggol ng mga chef ang resto pero halos lahat sila ay natalo ng mga pirata. Ngunit nagawa naman silang ipagtanggol nila Patty at Karne. Subalit nang dumating si Pearl ay natalo niya si Patty at ganun din si Karne. Kinukuha ng mga pirata ang kutsilyo ni Patty ngunit sinipa ni Sanji ang mga ito, at ibinalik ang kutsilyo kay Patty. Saka siya muling sumugod at pinagsisipa ang mga pirata. Natuwa si Pearl sa estilo ni Sanji. Giit naman ni Sanji na para lang daw sa pagluluto ang mga kamay niya. Dahil abala sa panonood si Luffy ay nainis si Don Krieg kaya gamit ang sandata ay pinatalsik niya ang bida na tumama naman kay Pearl. Kaya nag-nosebleed si Pearl at nagpanik dahil sa nakita niyang dugo. Pinalakpak niya ang mga perlas kaya nag-apoy ang kanyang armor. At dahil dito ay pati ang mga kakampi niya ay nasusunog. Matapang na sumugod si Sanji pero nasalag ng kalaban. Ngunit sa muling pagsugod ay tinamaan niya ito sa pagmumukha kaya tumba at nagdugo ang ilong nito. Kaya tumira ito ng mga apoy patungo sa resto. Subalit sa isang sipa ni Zeph ay nawala ang mga apoy nito. Kaya naisip nila kung malakas pa rin ba si Zeph. Muling umatake si Don Krieg, ngunit pinabalik ito ni Luffy sa kanya at tumama sa poste, na siyang tumama kay Pearl kaya bagsak ito, at banihag naman ni Jean si Zeph, para paalisin sila Sanji at makuha nila ni Don Krieg ang resto. Muling bumangon si Pearl at dahil bihag si Zeph ay hindi umilag si Sanji sa atake nito, at nang muling bumangon si Sanji ay kinalembang ni Pearl ang utak niya kaya tuluyan na siyang bumagsak. Noong bata pa si Sanji ay kasama siya ng mga chef sa isang pampasaherong barko. Naiinis siya dahil kinakain pa ng mga kasama ang mga tirang pagkain. Pero giit ng mga ito na mahirap ang magsayang ng pagkain kapag nasa gitna ng karagatan. Biglang nagkagulo ang mga tao dahil sinalakay pala sila ng mga pirata sa pamumuno ni Redfoot Zeph. Pero piniling lumaban ni Sanji sa mga ito kaya sinipa siya ni Zeph at tumalsik sa pader. Ngunit ayaw pang mamatay ng bata dahil nais pa daw niyang makapunta sa All Blue. Kaya pinagtawanan siya ng mga pirata dahil katang isip lang daw ito. Saka siya muling sinipa ni Zeph. Umalis na ang mga pirata subalit nagkaroon ng napakalaking alon kaya tumalsik si Sanji. Ngunit nakapagtatakang lumangoy si Zeph para iligtas si Sanji. Ngunit sa itaas ay tinakluban ng malaking alon ang mga barko kaya lumubog ito at naipit ang paa ni Zeph. Kaya naman pinili niyang putulin ang sariling paa gamit ang mga kadena ng angkla upang mailigtas niya ang bata. Nagising si Sanji na nasa ibabaw ng bato dahil iniligtas siya ni Zeph. Tapos binigyan pa siya ng maliit na supot ng pagkain para makasurvive. Nagalit si Sanji dahil ang dami ng pagkain ni Zeph pero wala siyang magawa sa pirata. Naghintay sila at umasang makakasurvive kaya hinati ni Sanji ang pagkain niya para sa 20 araw ng paghihintay sa mapapadaang barko. Subalit lumipas ang mga araw at inamag na rin ang natitira niyang tinapay. Kaya dito niya napagtanto na totoo ang sinasabi ng mga kasama na bawal magsayang ng pagkain. Subalit nahulog pa niya ang natitirang tinapay.
Lumipas pa ang ilang araw kaya nanghihina na si Sonji. Subalit naisipan niyang magnakaw ng pagkain sa matanda. Pero pagbukas nito ay puro kayamanan pala ang laman. Kaya napagtanto niyang hindi pala kumain ng matanda para lang may makain siya. At nalaman niya ring naputol pala ang paa ng matanda para mailigtas siya kaya hindi napigil ang umiyak. Giit ni Zeph na pareho daw kasi sila ng pangarap ni Sonji na makita ang All Blue. At isang araw ay may dumating na isang barko kaya nakaligtas ang dalawa. Dahil dito ay handang ialay ni Sonji ang buhay para kay Zeph. Hindi na nakatiis si Luffy kaya pinahaba ang paa at malakas na tinadyakan ng sahig kaya nawasak niya ito. Nagalit si Don Krieg dahil sa kanila na daw ang barati. Kaya inutos kay Jin na patayin na si Zeph pero ayaw gawin ni Jin. Maging si Sonji ay nagalit dahil nasira ang palikpik ng barati. Kaya sumugod sa kanila si Pearl pero si Jin mismo ang tumapos sa kanya gamit ang sandata nito. Saka nakiusap si Jin kay Don Krieg na ipaubaya na sa kanya si Sonji. Kaya umupo ang Don at sinabing siya naman daw ang bahala kay Luffy. Kaya naman naglaban sila Jin at Sonji. Ngunit nagawa niyang mapatumba ang Cook. Tapos gamit ang kaliwang sandata at babasagin daw nito ang bungo ni Sonji. Pero binugahan siya ng sigarilyo saka nakatakas ito at siya ang nasipa ni Sonji sa ulo. Ngunit na counter-attack niya ang tagiliran ng Cook kaya pareho silang bagsak. Muling bumangon ang dalawa pero hindi maganda ang lagay ni Sonji. Sumugod naman si Luffy kay Don Krieg pero pinasabugan siya nito sa kabinaril pero hindi umubra sa goma. Muling naglaban sila Jin at Sonji. At nasipa ng Cook ang pirata sa may batok pero hindi na rin siya makakilos dahil sa lubha ng mga tama. Kaya nang muling bumangon si Jin ay nahuli niya si Sonji. Ngunit tumulo ang mga luha ni Jin dahil hindi niya kayang patayin ang kauna-unahang tao na nagpakita ng lubos na kabaitan sa kanya. Labis na ikinagalit ni Don Krieg ang pagsuway ni Jin sa utos niya. Kaya balak niyang gumamit ng poison gas na siyang ikinatakot ng mga tauhan dahil pwede din nila itong ikamatay. Nilabas nila ang mga gas mask. Saka ipinag-utos ni Don Krieg kay Jin na itapon ang gas mask nito bilang parusa sa pagsuway sa kanya. Saka sumugod si Luffy para pigilan si Don pero pinagbabaril ng mga spy. Isang kabiguan daw si Jin bilang isang chief commander kaya tinapon niya ang gas mask. Pinasabog na nga ni Don Krieg ang poison gas kaya nagtakbuhan ng mga tao. Kinuha ni Luffy ang gas mask ng dalawang pirata para ibigay kila Sonji at Jin pero wala na siyang mahanap kaya kinabahan. Nagdulot ng malakas na pagsabog ang poison gas at lumabas ang kulay pink na usok na may lason. Hindi alam ni Luffy kung saan niya nakuha ang gas mask. Nang makitang binigay pala sa kanya ni Jin ang isa kaya nalanghap nito ang lason. Hindi makapaniwala ang mga tauhan na papatayin ni Don Krieg ang chief commander nila. Sinabi ni Zeph na ilagay ang gas mask kay Jin at dalhin sa rooftop. Dahil sa ginawa ng Don ay labis na nagalit si Luffy. Nagpasabog si Don at pinagbabaril ng mga spike si Luffy na nagawa niyang matamaan. Subalit hindi nagpaawat sa pagsalakay ang bida kaya nagtalukbong ng spike si Don Krieg. Pero sinuntok pa rin ito ni Luffy at nagawang mapabagsak dahil sa lakas. Nagulat ang mga chef at mga pirata sa nakita. Saka tinanggal ni Luffy ang mga spike sa katawan. Dinala nila pati si Jin sa itaas upang makalanghap ng sariwang hangin ngunit tila mamamatay na ito. Muling bumangon si Don Krieg at pinasabog ang bida pero nakailag ito at muli siyang pinabagsak. Kaya labis na naguguluhan ang mga tauhan nito. Ngunit muling bumangon ang Don at ginamit ang sandatang sumasabog kaya napatakbo na lang si Luffy. Subalit sumugod si Don Krieg at winasiwas ang sandata hanggang sa ma-corner si Luffy kaya napatalon. Pero nakakapit siya sa sandata ni Don Krieg kaya pinalo ni Don ang sandata sa sahig at napunta sa ere ang bida. Sa kanya inatake si Luffy sa ere pero nasalo ni Luffy kaso sumabog kaya naprito ang taong goma. Paulit-ulit na bumangon si Luffy at sinusubukang mapinsala ang sandata ni Don Krieg. Ngunit sa panghuling atake ay nagawa ni Luffy na mawasak ang talim ng sandata ni Don. Dinilaan niya ang galit na kalaban kaya hindi siya nito tinigilan kaya napabagsak ang poste. Pumutol naman si Luffy ng kahoy at binato kay Don Krieg kaya sinunog ito ng Don. Saka ginamit ni Luffy ang Gomu Gomu no Gatling sa matigas na armor ng kalaban. Kumpiyansa naman si Don sa kalidad ng armor niya. Ngunit nang muli itong atakihin ni Luffy ay talagang napakatigas pero nasaktan din si Don Krieg kaya binalibag niya ang bida. Umakyat ang kalaban sa itaas at matapang na sumalakay ang bida kaya pinasabugan ito pero hindi napigilan ang atake ni Luffy. Ngunit napansin ng kalaban na nag-crack ang armor niya. Saka nahulog ang mga pampasabog ni Don kaya sumabog ang buong paligid. Ngunit nanatiling buhay ang bida at muling gumamit ng Gomu Gomu no Bazooka kaya tuluyang nasira ang makapal na armor ng kalaban. Pero bago mahulog ay gumamit ng net si Don Krieg para lunurin si Luffy. Inilabas ni Luffy ang mga kamay at paa, saka pinaikot ang sarili kaya nag-tornado ang kalaban at saka ibinalibag ng napakalakas na siyang tumapos dito ngunit nahulog siya sa dagat. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nakita. Sinabi ni Zeph na kailangang iligtas si Luffy dahil nanghihina sa tubig dagat ang mga kumain ng devil fruit. Kaya nagmadali si Sanji na tumalon sa dagat at tagumpay niya namang naiahon si Luffy. Nababaliw na si Don Krieg dahil sa mga nangyari kaya pinigilan siya ng mga kasama pero hindi nila magawa. Kaya sinikmuraan siya ni Jin para makatulog. At pagkatapos
Matapos magpaalam ni Jin kay Sunji ay inutusan ni Sunji na ilabas nila pati ang bangka, kaya gamit ang maliit na bangka ay umalis ang grupo nila dun Krieg. Samantala si Nami ay naglalayag pabalik sa kanyang pinagmulang isla, ngunit naiiyak siya dahil sa kanyang ginawa. Paggising ni Luffy ay hinahanap niya ang Straw Hat at nakitang ligtas ito, tapos pinipilit niya si Sunji na sumama sa kanya pero ayaw ng cook, ngunit pangarap niyang makita ang Old Blue na matatagpuan lang sa Grand Line pero hindi niya alam na naririnig ito ni Zeph. Pagsapit ng tanghalian ay hindi sila binigyan ng upuan kaya sa sahig kumain. Tapos sinabi ng mga chef na ang pangit daw ng sabaw na ginawa ni Sunji. Ngunit inubos pa rin ni Zeph ang sabaw. Pero binasag niya ang pinggan dahil napakapangit daw ng lasa kaya mas lalong nagalit si Sunji. Pero sinuntok pa siya ng matanda dahil daw sa sama ng lasa nito kaya lumabas na lang ang binata. Pero sarap na sarap si Luffy sa sabaw. Babalik na sana sa loob si Sunji pero narinig niya na kinakausap ni Zeph si Luffy para isama siya sa Grand Line. Inamin naman ng mga chef na napakasarap daw talaga ng luto ni Sunji. At ginawa lang nila ito para mapaalis si Sunji para sa pangarap niyang makita ang Old Blue. Hindi pumayag si Luffy sa gusto ni Zeph dahil nais niyang kusang loob daw ang pagsama ni Sunji. Samantala isang isda ang tumalon na may dalang tao. At ito pala si Yosako. Ikinwento niyang papunta daw si Nami sa direksyon kung nasaan ang malakas na pirata na si Arlong. Bago sila umalis ay sinabi ni Sunji na nais niyang sumama kaya nagsaya sila Luffy at Yosako. Saka sinabi ni Sunji na narinig niya ang usapan nila. Nagdala ng mga pagkain sila Luffy. Habang si Sunji ay binisita ang buong resto dahil mamimiss niya ang lugar sa kanyang pag-alis. Naalala niya rin ang mga pinagsamahan nila ng matanda. At ganun din si Zeph. Bago umalis ay sumugod ang dalawa pero pinabagsak lang sila ni Sunji. Ngunit bago siya umakyat sa bangka ay sinabi ni Zeph na mag-iingat siya. Kaya hindi niya na napigilan na tumulo ang mga luha dahil sa pagliligtas ni Zeph sa buhay niya. At sa huling pagkakataon ay humingi siya ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan na nagawa sa kanya ng matanda. Dahil dito ay napaiyak na din si Zeph, pati sila Patty at Karne, at ang lahat ng mga chef sa Barati. At habang papaalis ay nangako si Sunji na muli siyang magbabalik balang araw. Samantala si Nami ay nakarating na sa kanyang destinasyon. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.